Welcome sa gawain ng Panginoon. Welcome sa ating pong online service this morning. The gift and calling of God are irrevocable. Pag tinawag ka ng Diyos, irrevocable yon. Walang resignation kay Lord. Ang calling niya, pang walang hanggan yan. Pag tinawag ka niya na maglingkod ka sa Kanya, sasamahan ka niya at siyang maggagabay sa iyo. At ngayong umaga, nawa ang salita ng Diyos ay magbigay sa atin ng inspirasyon, ng kaalaman, ng kaliwanagan. Because the Bible has been given to us according to 2 Timothy 3:16. It is inspired by God and it is profitable. Sabihin natin profitable. Pag sinabing profitable, may pakinabang, useful for teaching, for correcting, for rebuking, for training, so that the man of God, the woman of God will be fully equipped, thoroughly equipped. Kumbaga talagang tayo po ay ini-equip, pinapatibay, pinalalakas, inaayos ng Panginoon. Amen? Ang nag-aayos ng ating buhay ay ang salita ng Diyos. Tayo po inaayos ng kanyang salita ng Diyos, ng salita ng Panginoon, naayos tayo ng salita ng Diyos, at ito po ang nagbibigay sa atin ng gabay upang tayo turuan ng Diyos, ituwid ng Diyos, sawayin ng Panginoon, at sanayin sa paglilingkod sa Kanya upang ang ating pong buhay ay mamuhay na kaisa ng Panginoon. Tandaan natin ang pagiging kaisa ng Panginoong Hesus. It means having a covenant with Him. At ang covenant kay Lord, ito ay friendship. Ito ay treaty, ito ay alliance natin sa Panginoon. Pakikipagkaibigan natin sa Kanya yung covenant. Kaya sa Bible po, ang pinakamataas na uri ng union or ng fellowship or ng partnership ay ang covenant. And praise the Lord, God has given us that knowledge of knowing the covenant of God. And the covenant of God is everlasting. Walang katapusan ng tipan ng Diyos sa atin. Walang katapusan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Walang katapusan ang kagandahang loob ng Diyos sa iyo. Walang katapusan yung pag-alalay, paggabay ng Diyos sa atin. Huwag lang tayong lumayo sa Kanya. Amen? Kahit anong mangyari, huwag tayong lumayo sa Kanya sapagkat ang Diyos ang nag-aayos ng ating buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. So ngayong umaga, ako po ay mangangaral o mangungusap sa paksang the blood of the everlasting covenant. Ang dugo ng walang hanggang tipan. Tandaan natin, ang dugo, ito po yung nagsisild, nagra-ratify, nagko-confirm ng covenant. Sa Old Testament, yung covenant ng Diyos kay Abraham ay kinonfirm ng blood. At ang Diyos mismo ang dumaan. Kaya doon sa kanila, sa panahon nila, kapag nagkaroon ng covenant, nag-o-offer sila ng hayop at inahati yun at dumadaan silang pareho. Pero during that time na ang Diyos nakipag-covenant kay Abraham, siya lang mag-isa ang dumaan doon. In other words, it is an everlasting covenant. At kung ano yung covenant ng Diyos kay Abraham, beneficiary tayo doon. Lalo tigit, pagdating ng bagong tipan, ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na buhay, na Kanyang ibinigay sa atin dahil sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal. Siya po yung nagdala ng ating mga kasalanan sa krus at siya po ang nagbata ng bigat ng ating mga kasalanan. Tumagas ang Kanyang dugo at ang dugo na yon ang nagselyo, nag-ratify ng tipan ng Diyos. At ito'y walang hanggang covenant. Right now, we will talk about the benefits, ito pong pagpapala nitong covenant na ito sa atin. At anong ginagawa o ano yung pakinabang nito sa buhay natin. Buksan natin ang kasulatan. Tingnan natin sa aklat ng Hebreo, kabanatang 13, talatang 20. Ito po yung benediction, yung pahimakas, yung huling pananalita sa aklat ng Hebreo, na sinasabi rito sa talatang 20, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, na sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban.
at gawin sa inyo ang nakalulugod sa paningin niya sa pamagitan ni Hesus Kristo na sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailan paman. Amen. Palakpakan natin sa gilid ng Panginoon. Lord, thank you for your word for us today. Sinabi diyan, ang Diyos ng kapayapaan. In the English version, ganito po yan. Sabi sa verse 20, may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom or to Him be glory forever and ever. Amen. Doon po sa verse 20, makikita natin yung word na, may the God of peace. Alam naman natin na ang Diyos ng kapayapaan. No po? The God of peace, sa wikang Hebreo, yung peace is shalom. No? He is the God of peace. Sa New Testament, in Greek, peace means, ito ay tinawag na Irene or felicity. Na ang ibig sabihin, ito ay completeness. You see, the God of peace is the God of completeness. He is the God of wellness. He is the God of wholeness. No, siya yung Diyos na bumubuo sa atin. Siya yung Diyos na nagbibigay ng kagalingan at kalusugan, kabuuan sa iyo. Siya yung pumupuno sa mga pagkukulang natin. He is the God of peace, the God of completeness. He is the God of soundness, of calmness, of quietness. Sa Kanya merong kapayapaan eh. Sa Panginoon merong katahimikan ng buhay, merong safety o merong kasiguruhan ng buhay, merong welfare. Because He is the God of welfare. Siya ang Diyos ng prosperity, ng kasaganaan. He is the God of peace, of our inner peace. Amen? Siya ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Kahit na sa paligid natin may kaguluhan, may problema, siya ay nagbibigay ng inner peace. And the God of peace recognizes and honors the power of the blood of the covenant. Ino-honor niya, nire-recognize niya yung dugo. Kasi kung walang pagtagas ng dugo, walang kapatawaran. Agree? Without the shedding of the blood, there is no remission. At yung blood na ino-honor ng Diyos, no, ito yung nagbigay ng selyo doon sa kanyang covenant. The blood sealed and ratified the covenant of God, the everlasting covenant. So, this is the question this morning, mga kapatid. Ano ang gagawin ng Diyos ng kapayapaan sa iyo sa pamagitan ng dugo, ng tipan na walang hanggan? What will the God of peace do for you through the blood of the everlasting covenant? Anong gagawin ng Diyos? O anong ginagawa ng Diyos? Una, the God of peace will complete you. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos ng kapayapaan ang magbubuo sa iyo. Tandaan natin tayo po bilang mga tao, hindi tayo kumpleto. May mga kakulangan tayo. Pero merong Diyos na nagmamahal sa iyo, siya ang Diyos ng kapayapaan, siya ang Diyos na nagbubuo sa iyo. Kung ano yung kulang, kung ano yung mga lacking sa buhay natin, pinupunuan niya. Yun yung nais ng Panginoon ngayong umaga na ipaunawa sa atin. Tingnan natin yung verse natin. Hebrews 13, verse 20. It says, may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, the great shepherd of the sheep. Ang Diyos ng kapayapaan, siya ang bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang shepherd natin. Through the blood of the everlasting covenant. Make you complete in every good work to do His will. The God of peace, through the blood of the everlasting covenant, make you complete. Itong nais ng Diyos sa atin, itong nais ng Diyos sa iyo, na ikaw ay makumpleto. Now, the English word complete in Greek is katartizo, na ang ibig sabihin, to mend what has been broken. Pag sinabi ng Bible, may the God of peace through the blood of the everlasting covenant make you complete. In other words, it means to mend what has been broken in your life.
It means to repair. Ayusin ka. Buuin ka. I-equip ka in order for you to do the will of God for every good work. Yun yung kalooban ng Panginoon. Maranasan mo yung kalooban niya na magawa mo yung magbubuting bagay ayon sa kanyang kalooban. So ang Diyos ang nagre-repair sa atin. Amen? Agree? That may the God of peace, through the blood of the everlasting covenant, make you complete, katartizo, to mend you. I-repair ka niya. Ayusin ka niya. Bakit? Kasi sinira ng kasalanan ang buhay natin. Pumasok ang kasalanan, sinira ng kasalanan ang buhay ng tao. Sin has broken us. Sin destroys us. Ginamit ng dyablo ang kasalanan upang ikaw ay wasakin, upang ikaw ay kanyang gibain, upang ikaw ay kanyang patayin. But the God of peace, the Bible says, completes us and mends us through the blood of Jesus that sealed and ratified the everlasting covenant. Amen? Can we give Him the praise? Ang Diyos ng kapayapaan, nagbigay ng kapayapaan o nakipagpayapa ang Diyos sa atin. At tayo'y kanyang inayos. Tayo kanyang ni-repair. Kasi walang perpekto sa atin dito. Amen? Kahit ako na nagsasalita rito, hindi ako perpekto. Ako rin ay inayos ng Panginoon. And still under construction. Ang Kristiyano, under construction. Palaging inaayos, palaging binabago. Kasi may mga bagay sa buhay natin na hindi maayos. Minsan may mga konti tayong attitude na hindi tama. May mga mali sa atin na kinakailangan tayong i-fine tuning, ayusin, i-repair ng Panginoon. Amen? At sa pamagitan ng salita ng Diyos, inaayos tayo ng Panginoon. At ang dugo ng Panginoong Jesucristo, na kapag ina-apply natin sa ating buhay, ito po ang nagbibigay ng kaayusan sa atin. Ito po, ito yun eh. Because sin has broken us, sin destroys us. So how does this, another question is this, how does the God of peace complete us? Paano ang Diyos ng kapayapaan, kinukumpleto ka, binubuo ka, nire-repair ka niya? Paano yun? Paano tayo naayos ng Diyos ng kapayapaan? Una po, pinapatawad niya ang ating mga kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad ng Diyos ang iyong mga kasalanan. At kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos, gagawa ka rin ng kabutihan ayon sa kalooban ng Diyos na magpapatawad ka rin. Amen? Pag hindi ka nagpatawad, ibig sabihin hindi mo naranasan yung kabutihan ng pagpapatawad. And praise the Lord, the Bible is saying to us that God forgives our sins through the blood of the everlasting covenant. Pinatawad tayo ng Diyos. Inaayos tayo ng Panginoon. Kasi ang taong hindi nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, walang ayos ang buhay niya. Sira ang buhay niya. Broken yung buhay niya. Broken pati yung kanyang pamilya. Broken-hearted pa rin siya. You see, sabi ng Bible in Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption. Sa Kanya meron tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ganon katindi ang Panginoon. Ang Diyos hindi humahatol sa atin. At tayo walang karapatan na humatol sa kanino man. Kasi ang Diyos tayo'y pinatawad. In Him, we have redemption. Kaya pag alam mong pinatawad ka, magpapatawad ka rin. At ito'y pagpapakita mo ng kabutihang loob dahil ito'y kalooban ng Diyos. Sa ganyang paraan, inaayos tayo ng Panginoon dahil natututo tayong magpatawad. Amen? Can we give Him the praise? Itong ginagawa ng Panginoon na pagkukumpleto niya sa atin. No? Pag-aayos ng buhay natin, nire-repair niya tayo. Kaya kung may mga bagay, di ba, kapag may problema sa bahay o may problema yung bubong, kailangan natin ng mag-aayos, kailangan natin magre-repair. Teka sandali, sa buhay natin, ano ba kailangan i-repair? Kailangan bang i-repair sa'yo na mag-release ka na ng pagpapatawad dahil ikaw ay pinatawad ng Panginoon? Amen? He forgives us. Pangalawa, God cleanses us from all sins through the blood of the everlasting covenant.
Praise the Lord for that. Nilinis tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Tandaan natin, ang kasalanan ito ang sumisira ng isip ng tao. Ang kasalanan ang sumisira ng kalooban ng tao. Ang kasalanan ang nagpapahirap, nagpapabigat sa buhay ng tao. But praise the Lord, this is the good news. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. 1 John chapter 1:7. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us. Ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa atin. Nire-repair tayo ng dugo ni Kristo. Kaya ako everyday, I always apply the blood of Jesus. Nakita ko yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kasi ang dugo ng Panginoong Hesus, ito ang nagselyo, ito ang nag-ratify, ito ang nag-confirm ng walang hanggang tipan ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung tayo mamumuhay sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikipag-isa tayo sa isa't isa. Kumbaga merong covenant if we live in the light. Kaya mamuhay tayo sa liwanag at sa pamumuhay at sa liwanag, patuloy tayong inaayos, patuloy tayong nire-repair ng Panginoon, patuloy na pinapaganda ng Diyos ang ating pong kalooban. Amen? Agree? Kung agree tayo, palakpakan natin ng Panginoon. Yan ang pangalawa. Una, pinatawad. Pangalawa, nililinis. Pangatlo, sinasanctify tayo ng Diyos. God sanctified us through the blood of the covenant. Pinabanal tayo ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Hebrews 9:13, sabi diyan, if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh. Sa panahon nila, ang dugo ng kambing, ng toro, ng abo, ng dumalagang baka, na iniwisik sa nadungisan, no? Pinapabanal para sa ikalilinis ng kanilang body. But the Bible says, again, in verse 14, it says, how much more? Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya ang kanyang sarili na walang spot, without blemish to God, cleanse your conscience from dead works, na naglilinis ng ating konsensya, nagpapabanal, naglilinis sa atin. Kasi ito yung ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya ang ganda ng benediction ng Hebrews 13, verse 20, na talagang, may the God of peace, through the blood of the everlasting covenant, make you complete for every good work to do His will. Pinatawad ka niya, nilinis ka niya, pinapabanal ka niya. Hebrews chapter 10, verse 10, by that will we have been sanctified through the shedding of the blood of Jesus, yung blood ni Jesus na in-apply natin sa buhay natin, ito yung naglilinis ng ating guilt feelings, ng konsensya natin. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Kaya tayo ngayon may covenant sa Diyos dahil ang Panginoong Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay at tayo ay kanyang pinabanal. We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Sanctification is God's way of equipping us to do good works according to His will. Pagka ikaw ay nilinis, pinabanal ka ng Panginoon. Therefore, gagawa ka ng kabutihan. Amen? Ayon yun sa kalooban ng Diyos. Doon kanya kinukumpleto. Kasi, by nature, sa kalikasan natin, wala ni isa man sa atin nagagawa ng mabuti. Bakit? Sabi nga ni David, ipinaglihi ako sa kasalanan. Ipinanganak ako na may kasalanan. Namuhay ako sa kasalanan. Kasi yun ang buhay natin, yun ang nature natin. But praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo, pinatawad ka niya, nilinis ka sa lahat ng iyong mga kasalanan, at ikaw ay kanyang pinabanal. Amen? Can we give Him the praise? Kasi I'm excited in sharing this kasi may impact ito sa akin eh.
Kasi nilinis ako ng dugo ng Panginoong Hesus eh. Kasi ang salita ng Diyos na patuloy kong binabasa, nagbibigay ng excitement sa akin, na nagbibigay ng profit sa akin. Teaching, correcting, rebuking, and training so that the man of God will be thoroughly equipped for every good work. Pang-apat na ginagawa ng Diyos na pagkukumpleto o pagbubuo sa atin, God healed us through the blood of the covenant. Pinagaling tayo ng Diyos. Take note of the word in Isaiah 53 verse 5. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Past tense. By His wounds, we are healed. Kaya ako, every time na nakaranas ako ng pain sa aking katawan, I declare the Word of God. Bakit? Kasi it was past tense already. That God has healed you already. Amen? Pinagaling ka na ng Panginoon. At ito ay makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verse 24. It says, He Himself, siya rin, sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng mga sugat niya, kayo'y pinagaling. Amen? Do you believe in the Word of God? I believe in the Word of God. Kaya sabi nga ng, laging nasa puso ko to, laging nasa isip ko to, yung sinabi ng Proverbs, chapter 4, verse 20, My son, give attention to my words. Incline your ears to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Why? For they are life to those who find them and health or medicine to their bodies. Kagalingan ng Kanyang salita. At ang salita ng Diyos nagsabi, by His wounds, you have been healed. Ito ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kasi ang sakit, minsan nangyayari sa atin, bunga ng kapabayaan. Napapabayaan natin sarili natin. Pangalawa, dahil sa kasalanan. But purihin ang Panginoon. Tayo'y Kanyang binubuo, tayo'y Kanyang inaayos, tayo'y Kanyang pinagagaling sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng Kanyang sugat, ikaw ay Kanya ng pinagaling. Purihin ang Panginoon. At panglima, God gives us peace through the blood of the everlasting covenant. Ang Diyos na nagkukumpleto, na nagbubuo sa iyo, He meant us. He repaired us by giving us peace. Bigyan niya tayo ng kapayapaan. Sabi ng Colossians chapter 1, verse 19, It pleased the Father that in Him all the fullness should dwell. Nalugod o ikinalugod ng Diyos Ama na ang lahat ng kapuspusan, ang kalikasan nito ay manahan sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 20, it says, By Him to reconcile all things. Sa pamagitan niya, lahat ng bagay mapagkasundo, mapagkaisa. Whether things on earth or things in heaven. Magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng unity, magkaroon ng pagkakaisa. At siya ay nagbigay ng kapayapaan sa pamagitan ng Kanyang dugo na dumaloy, tumagas sa krus. That is the power of the blood. Kaya the Bible is saying to us, now the God of peace brought up the Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete for every good work. Ito yung dugo ng tipan. Nang walang hanggang tipan, siya ang magbibigay sa iyo ng kabuuan. Kasi kapag tayo aligaga, tayo'y nag-aalala, no? You are lacking for something. You are lacking in peace. And that peace is the peace of God, no? Na kailangan natin. Sabi ng Bible, if you are in anxiety or you are troubled, pray that the God of peace will give you that shalom in your heart. That irene in your heart. The peace of God that goes beyond our understanding. Yung kapayapaan ng Diyos na hindi malirip,
hindi maintindihan. Pero yun yung bumubuo sa atin. Kapag isang tao, nakita mo, payapa siya, he has or she has that inner peace. No? Confident siya. People will destroy your image. People will say something about you. But because you are forgiven, you are cleansed, you are sanctified, you are healed, you have the peace of God, therefore, you are confident that you have that agreement, you have that covenant with God. Amen? So ano pa yung ginagawa ng Diyos sa atin? Ano pa yung binubuo niya sa atin? Pang-anim. God gives us protection. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pag-iingat. Iniingatan ka niya. No? That is the power of the blood. Sabi ng Exodus 12 verse 13, "Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are." Ang dugo ang magiging tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Sa lumang tipan, nilagay nila ang dugo bilang tanda sa kanilang pintuan, sa mga hamban ng kanilang pintuan, at pag nakita yon ng salot, lalampasan sila. God said, "When I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you." Yung salot hindi pupunta sa iyo para sirain ka. So ano yung relevance nito? Ano yung kaugnayan nito? Anong connection sa atin? Kasi kapag nakita ng Diyos na ina-apply mo sa iyong buhay, araw-araw, ang dugo ni Kristo, na siyang dugo ng walang hanggang tipan, lalampasan ka ng salot. Lalampasan ka ng sumpa. Kahit na sinong tao magsumpa sa iyo, magsalita ng masama sa iyo, lalampasan ka. Why? Because you are covered by the blood. Ang covering mo yung dugo ni Jesus. Ang covering mo yung protection ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya pakitabi sabi mo sa kanya, apply mo yung dugo ni Jesus every day. Kasi ang dugo ni Jesus, siya ang nagkukumpleto sa atin. May the God of peace, through the blood, make you complete. Through the blood of the everlasting covenant, make you complete. That is the word of God for us today. Amen? When I see the blood, I will pass over you. Kaya you are covered. Because whenever you apply the blood of Jesus, you are in the presence of God. He who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. You are covered, you are protected, because you are in the presence of God. And the only thing that you will be in the presence of God is through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus. Amen? Minsan, iba hindi ito naiintindihan, bakit kinakailangan ko apply ang dugo ni Jesus? Kasi pag hindi mo in-apply sa buhay mo ang dugo ni Jesus, ang dyablo manghihingi sa iyo ng dugo. Duduguan ka ng dyablo. Paduduguin niya ang buhay mo. Paduduguin niya ang finances mo. But when you apply the blood of Jesus in your life and to your family and to your finances, God said, "When I see the blood, I will pass over you." Pag nakita ko ang dugo, lalampasan ka ng salot. Amen? This is the word of God. Word ito ni Lord sa kanila at word ito ni Lord hanggang ngayon sa iyo. Bakit? Kasi ang Panginoon, ang Diyos, siya ang noon, ngayon at magpakailan pa man. Hindi siya nagbabago. Ang salita niya noon, salita niya pa rin ngayon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, whenever I study the Bible, I keep on looking for three things. Ano yung tatlong bagay na yan? Promise na pangahawakan mo. Principles na ipamumuhay mo. Prophecy na magbibigay ng direction sa iyo sa pamumuhay mo. Kasi sa panahon natin ngayon, ang daming prophecy. The only thing that we should hold on to is the prophecy of the Word of God. Yung prophecy ng Panginoon. At panghuli, pangpito, God gives us victory through the blood of the covenant. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Sino gusto maging matagumpay ang buhay? Successful ang buhay. Na kahit anong gawin ng diablo sa iyo, hindi siya mananaig sa iyo. Because you are more than a conqueror through Him who loves you.
Amen. We are more than conquerors through Him who loves us. Sabi ng Revelation chapter 12 verse 11, it says, they overcame Him. Sino yung Him na kanilang pinagtagumpayan? Yung Diablo. They overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Kapatid, ang pagtatagumpay sa buhay, ito yung kakulangan sa ating buhay, ito yung binibigay ng Diyos sa iyo, ito yung kinukumpleto niya sa iyo upang ikaw ay mamuhay sa pagtatagumpay at manaig laban sa kaaway. They overcame Him by the blood of the Lamb. The Lamb is our Lord Jesus. And His blood is able to make you victorious in this life. Maging matagumpay. Amen? Kaya sabi balikan natin yung text natin in the Amplified Bible, sabi diyan, now may the God of peace is the source of serenity and spiritual well-being who brought up from the dead our Lord Jesus. Siya yung source ng kapayapaan, ang God ng peace, ng well-being, ng kalusugan, ng kabutihan sa buhay natin. Na siya ang nagbuhay sa ating Panginoong Hesus, sa ating shepherd, through the blood that sealed and ratified the eternal covenant, equip you with every good thing to carry out His will. To complete means to repair, to mend what has been broken, to equip us. Kaya ang Diyos na nagpapalakas sa atin, ang Diyos na nagpapatibay sa atin, it is through the blood. No, pangalawa. Again, the question is, what will the God of peace do for you, do for us, through the blood of the everlasting covenant? First, the God of peace will complete you. Second, the God of peace is working in you what is well-pleasing in His sight. Amen? Ang Diyos ng kapayapaan, hindi ka lamang niya kukumpletuhin, siya rin ay gagawa sa iyo. At patuloy siyang gumagawa sa atin. Working in you what is well-pleasing in Him. The word complete, it is a continuous action. The word working, it is still the continuous action. Ang Diyos ang patuloy nagkukumpleto sa atin. Kasi hindi tayo perpekto. Di pa tayo ganap habang tayo po'y nasa katawan na to. Pero inaaring ganap. Tinutuwid tayo ng Diyos. Inaayos tayo ng Panginoon. Sinasanay tayo ng Diyos sa matuwid na pamumuhay para pagdating natin doon sa kaharian ng Diyos, hindi ka maninibago. Amen? Maraming tao pagdating, naligtas nga siya, pero yung hindi siya nakapamuhay ng matuwid, hindi siya kinumpleto ng Panginoon, pagdating sa karya ng Diyos, maninibago sila. Pero tayo, pinapractice na natin. Amen? Sinasanay na natin ang sarili natin. Bakit? Because of our covenant with Him. Dahil sa Kanyang tipan sa atin, binubuo niya tayo. At gumagawa siya sa atin, pangalawa, na mga bagay na nakalulugod sa Kanyang paningin. Sabi diyan, verse 20. Balikan natin yung verse natin. May the God of peace. Mga kapatid, lagi ko itong inuulit. I am very emphatic for this word. Kasi gusto ko mag-sink in sa inyo. Kasi nag-sink in sa akin. Naintindihan ko na ang Diyos ng kapayapaan, sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, siya yung nagkukumpleto sa akin. Siya yung nag-aayos sa akin. Kaya wala akong ipagmamalaki. Wala akong ipagyayabang. Ang ipagmamalaki ko lang, binago ko ng Diyos. Pinatawad ako ng Panginoon. Nilinis ako ng Panginoon. Pinabanal ako ng Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Ang may pagmamalaki ko lang, binigyan niya ako ng kapayapaan. Yan ang may pagmamalaki ko. Kasi ang kapayapaan sa mundo natin, ang tao para maging mapayapa, kung saan nagpupunta. Pero ang kapayapaan, nasa Diyos ng kapayapaan. Amen. Siya ang nagkukumpleto sa atin. At siya po ay patuloy na gumagawa sa atin. He will make you complete in every good work to do His will, working in you. Take note of the word, working in you. What is well-pleasing in every good work.
Working in you what is well-pleasing in His sight through Jesus Christ. It is through Jesus Christ. That is why we exalt Jesus in here. That is why we promote, we glorify, we honor Jesus Christ. Jesus is the center of it all. Siya ang sentro ng langit, siya ang sentro ng church na ito, siya ang sentro ng ating buhay. It is through Jesus Christ that God will complete you. Through Jesus Christ, that God will work or working in you what is well-pleasing in His sight. It is through Jesus Christ. Through the Lord Jesus Christ. Kaya whenever I share the Word of God, it is for the glory of Jesus Christ. Amen? Can we give Him the praise? It is through Jesus Christ. To Him be glory forever and ever. Now, the word working in you, in that verse, it means to produce in you. No? Ilabas sa iyo. Kung ano yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya. To produce in you what is well-pleasing in Him. Gawin saya. I-produce saya kung ano yung nakalulugod sa Diyos. Kaya ang produkto natin, pinatawad na buhay, nilinis na buhay, pinabanal na buhay, pinagaling na buhay, buhay na mapayapa, buhay na iniingatan ng Panginoon, buhay na matagumpay. Yun yung produkto ng Diyos. To produce in you what is well-pleasing to Him. The Bible says in Philippians chapter 2, verse 13, it says in the Amplified Bible, it is not your strength. It is not you, kapatid. Hindi ikaw, hindi ang iyong lakas, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Ang Diyos ang nagpapalakas sa iyo, ang Diyos ang nagpapatibay sa iyo, ang Diyos ang nagpuproduce o nagkikreate sa iyo ng tinatawag na longing or desire. Even the ability to fulfill your purpose. Ang Diyos nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo para ma-fulfill mo, magawa mo yung purpose mo. Because God is at work in us. God is at work in us. God is at work in you. The more you believe in the Lord, the more you pray, the more you read the Word of God, God is working in you. And the Bible said, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to His power that works in us. His power is working in us. And that is the power of the Holy Spirit. It is God. Kung ano man ako ngayon, kung ano ka man ngayon, hindi ikaw. Ang kapanganakan mo ay regalo ng Diyos sa pamilya mo. Yung magiging ikaw ay regalo mo sa Diyos. Kung ano ka, kung paano ka namumuhay. Dahil ang Diyos pa rin ang nagpapalakas. Ang Diyos pa rin ang nagpapatibay. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kasariwaan ng buhay. Ang Diyos pa rin nagbibigay ng excitement sa buhay. Imagine, how many times na nabasa ko ng Bible? 100 of times. And yet, I still have that desire, that hunger for the Word of God. Why? Because this is the Word of God. It was given for us. It was inspired by the Lord for our profit. Para sa kapakinabangan natin. Amen? Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo nagagamit. Hindi makakilos si Lord sa iyo. Di ba? Ang nakakakilos na lang sa iyo, yung mga napapanood mo, mga teleserye, telenovela, no? Hindi nyo alam yon, wala nun dito. Kaya yung iba, nakatingin lang sa akin, parang, basta wala sa amin yung ganyan. But the reality is this, it is not you. It is not the world. Okay? It is God who is effectively at work.
Effectively at work in you. Sabi ng New Living Translation, for God is working in you. Ang Diyos, ang siyang gumagawa sa iyo, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Amen? Ang Diyos. Working in you, what is well-pleasing in His sight. Kung ano yung nakalulugod sa Kanya. A question today, again, lagi ako nagtatanong ano ba yung nakalulugod sa Diyos? What is well-pleasing to God? Alam niyo po mga kapatid, ang nakalulugod sa Diyos, una po, ay ang buhay na isinuko sa Diyos. Surrendered life. Kung gusto mo ang Diyos malugod sa iyo, kung gusto mo ang Diyos palaging gumagalaw sa iyong buhay, God is working in you. What is well-pleasing in His sight, Romans 12, verse 1 and 2, is an everyday life. Pang-araw-araw ng buhay ito. Ano sabi diyan? Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, dahil sa masaganang habag ng Diyos. Take note of the word, mercies of God. Plural yan. Ibig sabihin, ang daming habag ng Diyos sa atin. Hindi malirip, hindi mo makukwenta, hindi mo mabibilang yung mga kahabagan ng Diyos sa iyo. Kasi minsan nalilihis ka ng daan. Minsan nadadapa ka, minsan may nasasabi kang hindi maganda. Minsan may naisip na pumapasok sa isipan mong hindi maganda na ini-inject ng kaaway. But still, God has mercy, or He has that mercies for you. I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourselves set apart as living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. Ito yung ating pagsamba sa Kanya, na maging kalugod-lugod ka sa Kanya. God is working. Kaya nga, salamat sa inyo. Pakisabi sa katabi mo, salamat sa iyo. Kasi nakikinig ka ng salita ng Diyos. And when you are hearing, listening the Word of God, God is working in you. And the Holy Spirit is speaking to you to present your body, dedicating all of yourselves. All of yourselves. Dedicating all of yourselves. Your eyes, your ears. Pag sinabing your eyes, titingnan mo lang kung ano yung bagay na makabubuti sa iyo. Pag alam mong, oops, hindi ako pwedeng tumingin dyan. O kaya, pakikinggan mo lang yung bagay na makapagbibigay sa iyo ng tinatawag na good report. Pag may narinig ka na, o may chismis na, o may sinabing ganito, oops, hindi ako para dyan. Hindi ako dinisign para makinig ng chismis. Amen. Amen. Dinisign ka ni Lord para makinig ng Kanyang salita. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kapasaganang habag ng Diyos sa atin, nakikiusap ako sa iyo, ialay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. And verse 2, sabi diyan, do not be conformed to this world. Huwag kang makiayon sa mundong ito. Any longer with its superficial values and customs. Ang values, ang mga pamantayan ng mundong ito, superficial, mababaw. But the Bible is saying to us, so the Lord is saying to you, be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind. Ito yung ginagawa ng Diyos sa'yo. Inaayos niya yung isipan mo. Inaayos niya tayo. God is working in you for His purpose. That you may live a life well-pleasing to God. Surrendered life, ang sinukong buhay ay nakalulugod sa Diyos. When we receive Jesus Christ as our Lord, pag tinanggap mo siya bilang Lord, ibig sabihin ng Lord, siya yung owner. Hindi ikaw. Binili ka niya, binayaran ka niya ng kanyang dugo, siya ay may-ari sa iyo. And therefore, siya dapat ang masunod sa iyo, na mamuhay ka na nakalulugod sa Panginoon. By the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical
attitudes. Pasensya na maliliit, pero ang ganda kasi ng Amplified Bible eh. Talagang ina-amplify niya eh. Talagang kanyang nire-release, nilalabas niya kung ano yung sinasabi ng Word. So that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good, acceptable, and perfect in His plan and purpose for you. Amen? Kaya pa natin? Tandaan natin, ang Diyos ng kapayapaan, sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, siyang nag-aayos sa atin, nagtutuwid sa atin, nagre-repair ng ating buhay, at siya rin yung gumagawa sa atin na maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. At upang tayo po, ikaw ay maging kalugod-lugod sa Panginoon, alay natin ang buhay natin. We must have a surrendered life. Pangalawang nakalulugod sa Diyos, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sharing of the Word of God is well-pleasing to Him. Nakalulugod dito sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 9, sabi ni Paul, therefore, we make it our aim. This is our goal. This is our objective. This is our aim. Ito yung talagang gusto namin. Ito yung focus ng buhay namin. Buhay man kami o wala man kami, to be well-pleasing to Him. Why? Because God is at work with Him. If God is at work in you, working in you what is well-pleasing to Him, therefore, you will live a life well-pleasing to Him. Amen? Sabi niya, ito yung aim namin. Ito yung purpose ng aking buhay. Ito yung goal, objective ng aking buhay, maging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Sabi niya sa verse 10, kasi lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. All of us will appear before the judgment seat of Christ. Merong great white throne judgment para ito sa mga non-believers. The seat of Christ or the judgment seat of Christ para ito sa mga believers. Non-believers, yung great white throne judgment, titingnan yung pangalan ng tao kung nasa aklat ng buhay. Kapag wala ang pangalan nila sa aklat ng buhay, therefore, yun ang nakakatakot. Tatapon sila sa lawang apoy. But in the judgment seat of Christ, titingnan doon, tatanggap ang bawat isa, ito yung rewarding ceremony, tatanggap ang bawat isa based on what he has done, whether good or bad. Bakit meron ditong good or bad? Kasi nga, ang anak ng Diyos, ang Christian, kahit na sabi bang pinabuti ng Diyos, minsan may nagagawa pa rin hindi tama. Kaya ang ganda ng Hebrews 13:20-21. That the blood of the everlasting covenant will make you, or it will make you complete for every good work to do His will. Working in you what is well-pleasing to Him. Nais ng Diyos maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Para tatanggap tayo doon, sinatawag na judgment seat of Christ, tatanggap ka ng reward, tatanggap ka ng corona, tatanggap ka ng medal. Tatanggap ka sa Kanya. Ng lahat ng kabutihan. Kaya sabi niya sa verse 11, knowing therefore the terror of the Lord. Minsan si Lord terror din, mga kapatid. No, hindi lang yung professor mo yung terror. Terror si Ma'am terror, oh. No? Si Lord terror din. Sabi niya rito, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Nalalaman namin, dahil may takot kami sa Panginoon, no? Hindi naman terror ang Panginoon na talagang i-judge ka niya, no? Hindi. Ibig sabihin, magkaroon ka ng takot sa Panginoon kasi ang Diyos, ang Panginoon, isa siya yung hukom eh. Kaya sabi niya, nalalaman namin ang galit ng Panginoon kasi may isang araw talaga ng Judgment Day. Kaya nga hinihikayat natin ang ating kapwa. No? Meron nga akong isang tao na nag-message sa akin, sabi niya, alam mo, ang dami mo nang ginawang mabuti sa akin. Ano bang may babalik ko sa iyo? Ano ba yung may gaganti ko sa iyo? Sabi ko sa kanya, hindi ko man kailangan gantihan mo ako. Maglingkod ka lang sa Panginoon. Tanggapin mo lang si Yeso Cristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Mag-serve ka sa Kanya. Ako nga
Ang sabi ko sa kanya, Acts 16:31 eh. Pag sumampalataya ka sa Panginoong Isus, ikaw at ang buong pamilya mo maliligtas. Kaya sabi ko sa kanya, pag sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang buong mong pamilya maliligtas. Yun lang bayad mo na sa akin. Bakit? Kasi anumang bagay na ginagawa kong kabutihan, ginagawa ko yon sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Bakit? Kasi sabi ng Panginoong Isus isang araw harap sa kanya ang mga anak niya eh. Harap sa kanya mga Kristiyano. Sasabihin ng Panginoong Isus, pumarito ka sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi wala akong damit, dinamitan mo ako. Gutom ako, pinakain mo ako. Nasa kulungan ako, dinalaw mo ako. Sasabihin niya, Lord, kailan namin nalamang nagutom ka, nauhaw ka, wala kang damit. Kailan namin nalaman yon na nasa kulungan ka pala? Sabi ng Panginoon, anumang bagay na ginawa mo sa maliliit na taong ito, ginawa mo sa akin. Amen? At sasabihin niya doon sa nasa kaliwa niya, lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasalanan, ng kasamaan. Dahil wala akong damit, hindi niyo ako dinamitan. Nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nakakulong ako, hindi niyo ako binisita. Nasa ospital ako, hindi man lang kayo dumalaw. Kasabihin nila, Lord, kailan? Saan? Dahil hindi niyo ginawa sa mga maliliit na ito, hindi niyo ginawa sa akin. Mga kapatid, ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, gawin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. And that would be a rewarding life for Him. Kaya dito, in this way, we persuade man na sila'y makakilala sa Panginoon. Amen? So ito yung ginagawa ng Panginoon sa atin upang tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. Surrendered life, sharing of the Word of God, and third, last, giving to God's work is well-pleasing to Him. Alam niyo yung pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon? No? Malaki man yan o maliit. Di mahalaga yon. Ang mahalaga yung pusong masaya na nagbibigay. Amen? Nagbigay ka nga ng malaki, masakit naman sa loob mo. Huwag ka magbigay ng malaki kasi masasaktan ka o masakit sa iyo. Ano ang binigay mo sa gawain ng Panginoon? Tandaan natin na masaya ka. Well-pleasing kay Lord yun. Tingnan natin. Philippians chapter 4, verse 18. Sabi diyan, indeed, sabi ni Paul, mayroon ako ng lahat ng bagay. Having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice. Take note of the word, well-pleasing to God. Sabi ni Paul, sagana ako. Bakit? Kasi may pinabigay kayo sa akin. Ito yung mabangong samyo sa Panginoon. Acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Ano sabi niya? Verse 19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So yung kanyang pagbibigay, ito ay isang napakabangong samyo o halimuyak sa Panginoon. Isang handog na kaaya-aya. Alam niyo yung pagbibigay natin sa Panginoon, yung pagbibigay natin sa gawain ng Diyos, no? Nagbigay ka ng tao sa puso mo, masaya ka. No? Kaya nga, God loves a cheerful giver. Kaya maganda nga na pagka nagbibigay ka, tumatawa ka. Diba? God loves a cheerful giver. Hindi yung pupunta ka sa ano na malungkot ka, ibibigay ko, pambayad ko to ng kuryente. Ibibigay ko para i-bless. Hindi, ibayad mo na lang sa kuryente. Kasi masasaktan ka eh. Hindi ka mabibless eh. Diba? Ang ibigay mo kay Lord, kahit na maliit yan, basta tao sa puso mo, masaya ka, tumatawa ka. O, bibigay ako kay Lord. Diba? God loves a cheerful giver. And it is a well-pleasing in His eyes. Sabi ng Hebrews 13, verse 16. Basahin natin na malakas. Ready? Go. Do not neglect to do good, to contribute to the needy of the church as an expression of fellowship, for such sacrifices are always pleasing to God. No? Huwag natin kalimutan, huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong, no? Ang pagbibigay. Sapagkat sa ganung bagay, ang Diyos nalulugod. It is well-pleasing in His eyes. When we give to the Lord, God is working in us, giving us the blessing, giving us the provision, giving us
His love working in us, that good works, that good deeds for His glory, for His honor. And all of this is through Jesus Christ. Amen? Natin kalimutan. This is the benediction. May the God of peace, who brought up the Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete for every good work to do His will, working in you what is well-pleasing in His eyes. Through Jesus Christ. To Him be all the glory forever and ever. Amen.